Bagong low pressure area na si 95W na mataan sa silangan ng Bicol Region o sa karagatan ng Northern Mariana Islands. Patuloy na mga kalat-kalat na pagkulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon kabilang na ang Metro Manila at ang bahagi ng Calabarzon. Magpapatuloy ngayong araw, epekto pa rin ng habagat. Bagyong Hana o Severe Tropical Storm Hana ay posible nang umabot sa typhoon category sa loob ng 12 oras. Pero yung significant impact ng paghatak dito sa habagat ay mahina pa rin ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng September 1, 2023. Ang oras sa ating voice prompt ngayong umaga ay alas 9:20 na ng umaga. Patuloy pa rin since kaninang hating gabi na unang araw ng September ay inuulan pa rin tayo dito sa bahagi ng Metro Manila kasabay na ang ilang bahagi ng Calabarzon at dyan sa may Southwestern Luzon at ilang bahagi ng Northwestern Luzon. Epekto pa rin ang umiral nating southwest monsoon dahil yung gyre na hatak ng mula sa dating bagyong Sigoring ay nananatili pa rin malakas ang hatak nito. Nagkakaroon ng parang monsoon gyre kaya yung ating habagat ay patuloy pa rin itong nahahatak patungo sa center gyre ni dating bagyong Goring kahit na napakalayot na sa halos vicinity na ito ng China. Sa ating mga pagkilat, so far wala namang masyadong nadetect, at least one lightning strikes lamang, pero nasa may balayo ito sa silang bahagi ng baybay ng bansa. At so far sa ating current conditions, may overcast gloomy tayo, mahangin at mostly cloudy at may mga drizzle rain at makulimlim po dito sa amin sa Caloocan City. Makikita ninyo sa aking live CCTV snapshots ay makikita na halos zero visibility pa rin tayo at mabugso ang hangin ang ating nakikita ngayong umaga. Sa ating lowest temperature na naitala na kay weather station kaninang hating gabi, 12:19 AM ay nasa lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangan na panahon. Kahapon ito ng 1:58 PM at 29.5 degrees Celsius despite na ulan ng ulan sa amin sa Caloocan City. At dahil sa medyo mataas, medyo bahagya ring mataas ang ating heat index na nasa 38 degrees Celsius. However, kung sisilipin natin sa init pandama sa buong bansa, gamit ang weather station ni Pag-asa of course, ay since sa August 31 ay nangunguna sa may pinakamataas na alinsangan ang area ng Borongan, Eastern Samar. Nasa maximum of 48 degrees Celsius ang kanilang heat index. So maalinsangan talaga sa bahagi ng yan dahil nabanggit ko na nga po kahapon ang almost Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay makakaranas ng katamtaman talaga at maalinsang ang panahon. Hindi pa masyado ramdam ang epekto ng hatak niyan ni Bagyong Hana. Nagaya nga po ng aking report kahapon. And so far sa total na inulan sa amin sa Caloocan City ay nasa kasalukuyang nasa 14.1 mm ang total rainfall. Pero inaasahan sa maghapon ay maaaring tumaas pa yan dahil sa patuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila. So far sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna sa pinakamataas na temperatura. Despite na pinakamataas ang heat index sa Borongan Eastern Samar, ay ang hinatuan naman ang may nangunguna sa may maalinsangang temperatura na nasa 36.2 degrees Celsius. Sa Baguio City, nasa constant uli na naglalaro sa pinaka-lowest temperature sa bansa na nasa 17.8 degrees Celsius ang temperatura. Sa inulan naman in past 24 hours so far sa San Jose, dyan sa may Mindoro ang inulan, pero kahapon ay halos dikit kami dyan sa Pag-asa weather station na nasa around 164 mm yata ang huling nakita ko sa record kaninang umaga lang sa record kay Pag-asa. At dito sa amin sa Caloocan ay since kahapon ay nakapagtala kami ng pinakamataas na pag-ulan na umabot sa 169.5 mm. Na ibig sabihin lamang almost torrential rains na po ito, kaya asahan talaga sa lalo na sa Marikina River ay mataas o halos nasa second alarm na yan. Approximate ko lamang yan, pero inaasang nasa second alarm na po ang baha niyan sa Marikina.
Well, sa ating outside humidity, nasa 88% po ang ating outside humidity ngayon base sa aking weather station dito na bumababa ng 6% since last hour. Bahagyang katamtaman o halos sa low ang ating nadidetect na atmospheric pressure nasa 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. Well, ibig sabihin lamang may mga presensya po ng low pressure area ridge. Malamang ito yun sa combination ng low pressure area ridge mula kay Hana at kay Goring o dating bagyong Goring, kaya mababa ang ating atmospheric pressure dito sa Luzon area. At sa high tide and low tide ay may 1 hours and 4 minutes to high tide maximum. So tuloy lamang sa mga mangingisda natin sa Manila Bay, mataas pa rin po ang karagatan niyan. Ingat na lamang sa mabugsong hangin dahil malakas po ang bugso ng hangin sa karamihan ng pampang ng Manila Bay at sa ibang bahagi ng pampang ng northwest sa Luzon hanggang pababa na po yan ng southwest Luzon. Sa ating almanak sa mga biyahe ngayong unang araw ng September ay sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 6 o 8 PM. Ang ating buwan na super moon o super blue moon ay nabawasan na po ang 100% na illuminated nito at 99% na lamang. So maituturing ng waning gibbous full moon ay sisikat naman ito mamayang gabi 7:12 PM at lulubog naman na ito kinabukasan na ng umaga 7:33 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend hanggang bukas na po ito ng Sabado ay magiging maulap po ang kalangitan, mabugsong hangin, breezy, maabot sa gale winds na maabot ng 65 to 75 kilometers per hour ang approximate gale forces. Tsansa ng pag-ulan, well, automatic, 100% po yan hanggang bukas na po yan ng Sabado. Inasang magiging maulap ang kalangitan ng maghapon natin sa Metro Manila at may mga aasahan pa ring pagbugso ng hangin. Epekto yan ng habagat. Although, hindi na maituturing sa aking analysis na enhance sa bagat ito, pero yung habagat na natural nating mararamdaman ay dama natin ngayong araw. Sa ating local weather advisory ay auto-generated mula sa Data feed ni Pag-asa. Kaninang 4 o'clock AM na matan daw nila ang severe tropical storm na si Hana na nasa layong 865 km east of extreme northern Luzon daw ito with maximum sustained winds of 110 km an hour. Malapit daw sa gitna at bugsong umaabot ng 135 km per hour. Kaya kumikilos pa rin to pa west-northwestward sa bilis na 20 km an hour. So within 12 hours, inuulit ko mga folks, ay may chance na itong itaas as typhoon category. Dahil halos sa aking tropical cyclone sector, kung titingnan niyo sa dashboard, ay halos nasa typhoon category 1 na po ito sa 1 minute average wind speed. Ayan o, nasa 70 knots. So ibig sabihin, nasa typhoon category na po ito sa 1 minute average wind speed. Pero kasalukuyang nasa severe tropical storm pa rin sa atin kung titingnan natin sa kanyang 10-minute average. Pero napakalapit na, halos typhoon category na rin siya. So antay-antay na lamang within 12 hours to siguro mga within 12 hours to 18 hours na tataas as typhoon category. Na nabanggit ko na rin yan ng mga nakarang araw na pagpasok talaga yan sa loob ng ating PAR ay aasang aabot yan sa typhoon category bago ito umexit ulit ng ating PAR sa susunod na araw. O sa ating hydrological advisory sa ating mga rivers nakataas po ang mga river natin, lalo na dito sa bahagi ng Pasig River, kasama na ang Antipolo at Marikina River. Ayan po, nakataas po. So nasa halos sa critical ang mga levels nito. At lalo na sa may Marikina River ay although yung current level niya so far ay nasa first alert level na ito, di gaya kahapon ay nasa halos nasa second alarm na siya. Sa ngayon ay medyo nagno-normalize na po dahil tumigil naman po kasi ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula pa kahapon ng hapon at gabi. Di na masyadong malala. So naka-recover din. Pero almost nasa second alarm na po yung Marikina Rivers natin. Ayan, kasulukuyang nag-normalize na po agad yung river water levels natin. So, at least medyo makakahinga-hinga na rin ng kahit paano ng maluwag ang mga taga Marikina River, kabilang na ang Pasig River. Dahil kahapon ay napakatinding taas na ng level niyan. At sa mga babahain ngayon, gamit ang ating General Flood Advisory and Warnings mula sa Data feed ni Pag-asa,
Ang buong Mimaropa pa rin kasama na ang Metro Manila raw ay nakataas sa general flood warning at ilang bahagi ng Batangas, sa may Angeles City at dyan sa bahagi ng Olongapo at Bataan. Sa may Northwestern Luzon naman ay kasama pa rin ang Ilocos Norte, halos buong Ilocos region, kasama na ang Compostela Valley at ilang bahagi dyan sa may bandang Benguet at Baguio City. Ingat na lamang po sa babahin at wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Well, dako muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery sa aking satellite section sa aking webpage. Makikita po yung water vapor or satellite microwave imagery mula sa CMMS muna. Makikita po yung epekto pa rin ng ating southwest monsoon. Although hindi na po ito masyado enhanced habagat, although yung bugso kasi nito ay malakas lalo na sa kalurang bahagi ng bansa, makikita nyo naman po. Dahil typical yung ating habagat ay malakas talaga yan sa ganyang posisyon. Taon-taon po yan. Nasa ganyang posisyon po ang ating water vapor ay at ang bugso ng hangin malakas po yan lalo na sa amin sa Metro Manila at ilang karatig northwestern Luzon. Taon-taon po yan dahil sanay na po ako na ganyan talaga ang bugso ng hangin tuwing taghabagat. Yung enhance sa bagat, posibleng maituturing pa rin natin pero dahil napakalayo na kasi ni Goring, nasa bandang coast na ito ng China, kaya yung natural na habagat na lamang ang mararamdaman sa bahagi ng northwestern Luzon. Na sumasama lang siya sa gyre circulation ni Super Typhoon Goring. Yung gyre niya kasi, kung titingnan dito sa wind map, ayan po yung wind map. Kung makikita nyo, yung inflow gyre ay malakas pa rin na nahihigo patungo sa direksyon ni Goring. Kaya nagkakaroon pa rin ng significant enhance sa bagat. Pero medyo malayo-layo ito sa West Philippine Sea. Pero sa bandang west portions natin sa Luzon, dyan sa may bandang Calabarzon kasama ang Metro Manila, ay nagnanatural habagat na lamang ang daloy nito. Natatangay lamang siya dahil malakas po ang inflow dito pagsapit dito sa labas ng West Philippine Sea sa bandang Pangasinan. Diyan lumalakas na uli yung inflow na pahigop patungo sa direksyon ni dating bagyo o Super Typhoon Goring. Kaya makakaranas pa rin tayo dito sa may bahagi kasama ang Metro Manila ng mga pagbugso ng hangin at may mga biglaang sulpot ng malakas na ulan at nagdi-drizzle rain showers. At makikita rin sa windy map ay makikita natin yung daloy na ng ilang southwesterlies po ay patungo na yung ilan sa direksyon ni Bagyong Hana. Gaya nga po ng report ko kahapon, although significantly na magpapa-enhance ito sa ating habagat o southwest monsoon, na makakapekto pa rin sa ibang bahagi ng west portion sa Visayas at Mindanao. Pero inuulit ko, hindi ito silakas na ginawa ni Goring sa atin sa kalurang bahagi ng bansa. Dahil masyadong malayo yung direct position ni Hana, di gaya ni Goring, ay hindi masyado gaano ramdam natin yung significant impact ng atak nito sa ating habagat. Pero magkakos pa rin ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan mga folks ha. So take note pa rin yan mga folks. So tingnan natin sa ating satellite o high definition satellite imagery mula sa infrared heavy rain muna. Titingnan natin kung anong mga area sa ulanin. Siyempre lalo na ang bahagi ng northwestern Luzon. Bahagi ng Ilocos Norte, pababa na po yan ng La Union. Kasama na ang Benguet, Negros, Ilocos Region. Yan, kasama na po ilang parte ng Cordillera Administrative Region at ilang parte ng Pari. Pababa ng Pangasinan, Zambales. Papasok na po yan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Mimaropa, lalo na sa may bandang Mindoro. Ay makakaranas po tayo ng mga bugso ng hangin at mga gale wind forces epekto pa rin ng ating southwest monsoon. Napakalawak po ng ating southwest monsoon. Kung titingnan natin sa empirical satellite map, ayan po, ganyang kalawak yung empirical ng southwest monsoon natin. Napakalawak po. Dahil sa kagagawa nitong si dating bagyong Goring, kaya napa-improve yung daloy ng ating habagat muli na magpapaulan sa buong kalurang bahagi ng Luzon. Pababa na po yan ng Olongapo, dyan sa Bataan, kasama na ilang bahagi ng Angeles, Pampanga, Bulacan, kasama ang Metro Manila, bandang Batangas, sa may bandang kaluran ng Batangas, Mindoro, Coron, Palawan, hanggang sa pagitan ng Puerto Princesa. So, ingat po sa mga posibleng mga pagbaha, mga pagbugso, kaya pa rin ito magpabuwal ng mga puno at makapanira ng mga bubong. Kaya antabay na lamang at ingat sa mga kung sakaling bigla ang nagkakaranas kayo dyan ng pagbugso ng hangin, epekto ng southwest monsoon natin. Ayan po, at makikitang mga kalat-kalat na pag-ulan at mula dyan sa may silangan ng northeastern Luzon
mula sa may bandang Cagayan Valley, pababa ng Isabela, at ilang bahagi ng Kasiguran Aurora. Although magiging maulap ang pahimpapawirin ninyo dyan, medyo makakaranas pa rin kayo na may ilang pagbugso pa rin ng hangin, epekto ng habagat, at may mga ilang isolated rain showers at kalat-kata pag-ulan. Although medyo mas maganda o medyo mas normal ang weather condition ninyo dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, di gaya sa bahagi ng Ilocos Region. Dyan sa may kanluran ay mas makulimlim at mas nakakaranas ng mga moderate at violent to violent rain showers. Mas madalas mga heavy rain showers to moderate, pero minsan nagkakaroon ng violent rain showers na tumatagal ng approximate mga 30 minutes. At mula dyan sa may bandang Baler Aurora, pababa na po ng bahagi ng Quezon Province, although magiging mas maulap pa rin lalagay na panahon, may bugso pa rin ng hangin at mga isolated rain showers pa rin ang iiral. Kaya ingat na lamang at magdala na lamang ng pananggalang sa ulan anumang oras. Despite na medyo hindi kasing lala sa kanlurang bahagi, ay makakaranas pa rin kayo dyan ng mga forecasted and isolated rain showers at ilang mga pagbugso ng hangin. So ingat mga folks. At mula sa bahagi ng Bicol Region, ay hanggang katamtaman na lagay na panahon, pero may mga party tumusil cloudy pong iiral mula sa Camarines Norte at Camarines Sur. Pero sa bahagi ng Iliga, papasok ng Legazpi at Sorsogon, magiging katamtaman na lagay na panahon at may mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Kung sisilipin natin sa Himawari 8, ay halos sa katamtaman at makakaranas na kayo ng sikat ng araw dyan at alinsangan sa bahagi ng Bicol Region. Pero magkakaroon pa rin ng mga part ng Muslicaw di epekto pa rin yan ng monsoon trap, pagitan ng southwest monsoon at ng unti-unting pag-iral ng ating southwest monsoon dyan sa eastern part ng Bicol Region dahil nga po sa unti-unting paghatak mula kay Bagyong Hana. Ayan, pero medyo malayo-layo pa po yung inflow ng monsoon trough ni Hana. So, sa baybayin pa lamang ng silangang bahagi ng bansa, makakaranas nito. Pero sa ngayon ay ang bahagi ng Bicol Region ay magiging katamtaman at medyo maalisangan na lagay ng panahon. So, ang dala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw mga folks. At ilang bahagi ng Southern Luzon, magiging katamtaman po at isolated rain showers ang iiral sa maghapon. Pero makakaranas po kayo mga localized thunderstorms lalo na dyan sa may bandang Southern Luzon, sa may Marinduque, Romblon, pababa na po yan ng west portions ng Visayas. At ang bahagi ng Masbate at Northern Samar part ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. May mga ilang part dito, mostly cloudy, lalo na sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas. So, buong bahagi ng Visayas area, mula sa may west portion sa Visayas, ay magiging katamtaman na po ang lagay ng panahon. Pero sa bahagi ng Panay Island, dyan sa may bandang Kalibo at Malay, ay medyo magiging part dito, mostly cloudy pa rin ng iral. At may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon o sa gabi po. So, magdala pa rin ang pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na mamayang hapon. And the rest ng Negros Region, magiging katamtaman at medyo maaliwalas po ang himpapawirin. So, asahan po ang maalinsangang panahon, medyo patindi ang pagsikat ng araw dyan sa maghapon. Isolated forecasted lamang na mapag-ulan ang asahan, kasama na ang Central Visayas. Hanggang Leyte na po ito at ilang isla nito ng Biliran Island at dyan sa may bandang Polo ay makakaranas ng mga ilang alinsangan na panahon. Siyempre kasama ang bahagi ng Bohol at Tagbilaran, pababa na po yan ng Siquijor. So halos 90% ng buong Visayas ay hanggang katamtaman at makakaranas kayo ng matinding sikat ng araw at medyo maalinsangan ngayong umaga at maghapon. Pero pagsapit ng mga bandang hapon o gabi, makakaranas kayo ng may ilang kalat-kalat at isolated rain showers, lalo na sa may bandang baybayin ng west portion ng Visayas at east coast naman ng Eastern Visayas. Mas makakaranas kayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, di gaya sa mga taga-Central Visayas. So take note yan mga folks. At lastly sa may Mindanao, bagamat makakaranas na kayo ng mga pag-enhance dyan ng ating southwest monsoon o westerlies, epekto ng monsoon trough nitong si Bagyong Hana. Ayan po, makikita ninyo yung malawak na monsoon trough na yan ay nagpapaulan ngayon sa babahagi ng kanluran mula ng sa iba't ibang silangan ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao, especially sa may Surigao del Norte at isla ng Dinagat at Siargao Island. Makakaasa kayo ng mga kalagatan pag-ulan unti-unti at unti-unting may mga pagbuso ng hangin, especially hanggang dyan sa bahagi ng Agusan del Norte, ilang bahagi ng Kantilan, Tandag, Kabadbaran, Magallanes, pababa ng bandang San Miguel. Pero bandang Agusan del Sur,
kasama mula sa may Prosperidad San Francisco, Hinatuan, ay bukod sa medyo maalinsangan pa rin na mararamdaman ninyo dyan maghapon, ay hanggang katamtaman na lagay ng panahon at mga ilang part, ito mo kaudi ang iiral pa rin dyan. Epekto ng unti-unting pag-iral ng monsoon trough dyan, ay asahan din, lalo na sa gabi, ay makakaranas kayo ng biglaang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Lalo na sa gabi, kahit madaling araw, makakaranas po kayo ng mga ilang pagkulog at pagkidlat ha. So, take note at ingat na lamang mga folks. At sa bahagi ng Davao Region, mula Compostela Valley, kasama na ang bahagi ng Davao City, pababa na po yan sa katibugang bahagi ng Mindanao, ay magiging katamtaman at maalinsangan din ang lagay ng panahon sa inyo halos maghapon. Mga ilang partly cloudy lamang ang medyo iiral, pero pagsapit ng hapon, medyo magkakaroon ng ilang mga partly tumusi cloudy epekto ng paglamig ng temperatura, kaya magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagkulog din mamayang hapon o ng gabi. All the way kasama ng bahagi ng Sorsogon area, sentro ng Mindanao, dyan sa may Bukidnon, Valencia o Maranag, hanggang dyan sa may bandang Marawi, Iligan, Cagayan de Oro sa bahagi ng Northern Mindanao, papasok ng Zamboanga Peninsula. So, hindi natin isa-isahin ang bahagi ng Zamboanga Peninsula dahil halos buong Zamboanga Peninsula ay magiging maliwalas at maalinsangang lagay ng panahon. So, magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw maghapon mga puksa. Ang mga pag-ulan dyan, puro forecasted lamang at naglalaro sa mga around 38 to 40%. At hindi naman ito agad nagtatagal, bigla ang buhos lamang ito ng mga ilang light to moderate showers. At ilang bahagi sa liblib na lugar sa Zamboanga Peninsula magkakaroon ng mga ilang buhos ng drizzle rains. At hindi naman ito nagtatagal. Epekto lamang ng condensation o paglamig ng moisture sa himpapawid. Pero mangunguna po ang matinding alinsangan sa area na yan ng Zamboanga Peninsula. So magdala na namang ng pananggalang sa tinding sikat ng araw at sa mga ilang lugar na uulanin sa maghapon o maging sa gabi. Well, silipin naman natin ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Ay makikita natin na apat na naman ang ating bagyo na binabantayan na may kasamang low pressure area of course. Pero itong si Typhoon Saula na bumaba na siya sa category of typhoon category. Na si Saula, nasa category 4 typhoon ito, ay nasa vicinity na ito ng baybayin ng Hong Kong. Ayan o, kung sisilipin ninyo, ayan, nasa baybayin nito ng Shanwei, Jieyang at ng Hong Kong. Ingat po sa mga kababayan natin sa nagtatrabaho dyan sa bahagi ng Hong Kong dahil kita at pulido pa rin ang sirkulasyon ni Typhoon Saula ha, na may 1 minute average wind speed na 222 km per hour at bugsong umaabot ng 280 km per hour. Kumikilos pa northwest sa bilis na 9 km per hour na mabagal-bagal ang kilos since 9:15 AM. So, nasa baybay na ngayon yan ng bahagi ng China kasama ng Hong Kong. Ingat na lamang mga kababayan at asahan na naman ang naka-alert na naman ang China dahil first time nilang makaranas na naman sa loob ng 40 years na inulan ng matitindi na naman. At dahil nandyan na naman sa vicinity nila si Bagyong Saula ay pinaghahandaan na naman ng China at ng Hong Kong ang bayo at lupit nitong si Saula. Kung magiging katulad din ba kay dating Bagyong Egay. Samantala, si Severe Tropical Storm Haikui na ay as of 9:15 AM ang kanyang 10-minute average wind speed ay nasa 97 km per hour na at bugsong umaabot ng 121 km per hour. Kumikilos pa rin ito pa west-northwestward sa bilis na 12 km per hour. Pero yung kanyang 1-minute average wind speed ay nasa typhoon category 1 na po ito at 132 km per hour. At bugso umaabot na ng 164 km per hour. So, yung pagitan kasi ng kategory natin sa Pilipinas na Severe Tropical Storm ay category 1 typhoon na po kasi yan sa mga international weather agencies. Kaya makikita niyo naka-alert siya at category 1 typhoon. Dahil mas malakas po mas mataas na po yung category nila sa 1 minute average wind speed. Para mas maintindihan natin kung bakit ganon. Samantala, itong si Tropical Storm Kirogi, pero sa atin, kay GMA ay itinasnarata nila ito as Severe Tropical Storm. Pero sa aking Tropical Cyclone Sector na natiling nasa Tropical Storm category, nasa 1 minute average wind speed nito na 91 km per hour at bugsong umaabot ng 113 km per hour. Samantalang sa kanyang 10-minute average ay nasa 67 km per hour at bugsong umaabot ng 83 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward pa rin na bahagya sa bilis na 29 km per hour. So medyo mas mabilis na ito. At kung titingnan natin sa mga forecast
mula sa Tropical Cyclone Track Primary ng inyong lingkod, makikita po ay halos pa northwest pa rin ang kilos dito as tropical storm. Ayan po, yung si Kirogi. Ito naman si Hana ay inaasahang sa loob ng 12 o 15 oras ay maaring umabot pa sa typhoon category yung kanyang wind speed. So take note na lamang yan mga folks, at nabanggit ko na rin yan since 2 days ago na inaasahan natin na magiging typhoon category pa yan. At may maliit na chance pa daw na umabot pa ng super typhoon category dahil medyo mas bumaba po kasi yung trajectory track niya. Noong mga nakarang report natin ay expected lalabas ito agad ng PAR at e-exit din sa bandang Naha, Japan. Pero dahil mas dumaos-dus po yung kanyang track, ay ito ay kumikilos pa west-westward tuloy patungo sa bandang northern Taiwan, dyan sa bandang Taipei. So sa mga Pilipino at may kaibigan ako na nagtatrabaho sa Taiwan, paghandaan ito at asahan po na kung sakaling mabot sa typhoon category ay super typhoon category rather, ay paghandaan po ito mga folks. Dahil kapag umabot pa yan sa super typhoon category, magpapalakas na naman ng husto ito sa ating southwest monsoon, lalo na makakaapekto ito sa bandang northern Luzon area, lalo na dyan sa bandang Cagayan at Ilocos region. Especially sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Zambales at maaaring kasama na pa rin ang Metro Manila at ilang bahagi ng West portions ng Southern Luzon kapag umabot pa yan sa super typhoon category. Sa ngayon, kung sakaling umabot ng typhoon category, hindi natin gaano maramdam ang malakas na epekto na mahahatak nito sa ating southwest monsoon. Mga natural lamang na mga pag-ulan na makakaranas pambahagi ng west portion ng Visayas, kung sakaling maging typhoon category itong si Hana, within 12-hour period. So, hindi gaya ng ginawa nitong si dating bagyong si Gorig. So, kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track, ay gamit ang oras natin sa Pilipinas, makikita ay mukhang tatagal pa ito hanggang sa susunod na Miyerkules. Ayan o. So, within this weekend ay mananatili ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa Philippine Sea Waters natin hanggang next week na po yan ng Martes o ng Miyerkules. At inaasang i-exit daw ito ng ating Philippine Area of Responsibility probably mga Martes na siguro bago maghating gabi o Miyerkules ng madaling araw. Pero ito ay tumama na sa bahagi ng Taipei, Taiwan na mga oras na yan. So yun po magiging converted track natin sa oras natin sa Pilipinas. Inaasang tatagal pa ito sa ating Philippine waters sa may extreme northern Luzon hanggang Martes o Miyerkules ng next week. So, take note yan mga folks. At hindi na natin masyado consensus sa ulat dahil masyado na itong malayo. At ito namang si Kirogi ay hindi masyado significant pa rin na makaapekto sa ating bansa. However, medyo minabantay natin dahil baka bumaba rin ng bumaba yung trajectory track nito. So, manatili natin siyang babantayin pa rin. Despite na walang significant impact ito o magiging epekto ito sa atin sa bansa sa ngayon. Dahil ito ay, sa ngayon yung trajectory track niya ay patungo sa bahagi ng Southern Japan. So, yun po ang ipinapakita rito ng ating tropical cyclone track monitoring. Samantala, ay meron tayong bagong low pressure area na binabantayan nga at na-report ko na yan kaninang umaga pa sa aking Facebook page, IC95W naman, na mataan ito sa layong 2,351 km, silangan ito ng Bicol region o ng Eastern Visayas, pero nasa coastal waters ito ng Northern Mariana Islands o pagitan o malapit sa coastal waters din ng Guam, ang kasalukuyang lokasyon ni 95W. Sa ngayon, medyo insignificant pa yung development nito. So, maaaring ma-absorb lamang siya ng pagitan ng dalawang bagyo nito o ng monsoon trough ni Kirogi at ni Hana. Pero titingnan natin kung magkakaroon siya ng sarili sirkulasyon dahil nabanggit ko nga po kahapon ay maaari pa ito lumapit sa may bandang border ng Guam, ng PAR natin na magkakaroon pa at posibleng umabot pa sa tropical depression category. Sa ngayon, obserbahan natin to kung magkakaroon pa ng further intensification. Kaya kung sakaling lumakas ito ay maaaring maliit din ang tsansa nito na tumama sa kalupaan ng bansa. Pero may significant na maaaring lumihis ito o dumaisdis dito sa bahagi nito ng ating
border ng PAR sa mga susunod na araw. Sa ngayon, obserbahan muna natin dahil very erratic pa ang mga ensemble forecast nito dahil masyado pang shallow at disorganized pa ang kanyang low upward convection. At sa gusto malaman kung nasaan na ba ang posisyon ni Bagyong Hana. Sige, para masagot na rin natin kagad yan, kung gaano na siya kalayo sa extreme northern Luzon, ay nasa around 798 km po northeast ng extreme northern Luzon o mula sa northeast ng Itbayat, Batanes. So napakalayo po niya. Wala masyadong magiging significant ito na magiging impact sa kalupaan ng bansa. However, yung magiging epekto nito sa paghatak sa habagat ay makakaranas po yan unti-unti. Magmumula muna yan sa bandang west portion sa Visayas at Mindanao ngayong araw. At maaring tumaas yan habang ito ay lumalapit sa bahagi nga ng Taiwan sa may bandang Taipei sa loob ng 48-hour period. At habang lumalapit ito within 48-hour period, yung pag-angat din ng hatak nito sa ating southwest monsoon ay gagapang din mula dyan sa may west coast sa Visayas pataas ng kalurang bahagi ng Luzon. Pero inuulit ko yung hindi gaya ng naging epekto ni dating Bagyong Goring ay hindi masyado significant na katulad na magagawa nitong si Bagyong Hana. However, paglapit niya din sa bandang Taipei ay inaasahan natin na medyo magpapalakas ulit sa ating southwest monsoon na magpapaulan sa kalurang bahagi ng Luzon. Probably mga Martes na po yan sigurado o mga Monday ng gabi o madaling araw. So depende sa magiging bilis ng kilos nitong si Hana. At magpapaulan na naman yan sa kalurang bahagi ng northwest Luzon at posibleng kasama na naman ang Metro Manila. However, kung titignan natin sa Global Spectrum Model mula sa ating ginagamit mula sa data feed ni JMA, makikita yung C95W. Halos hindi na ito makita dito sa ating Global Spectrum Model. So, maaaring sa loob ito ng 48-hour period, maaaring ma-dissipate agad. Pero titingnan natin, dahil maaaring magbagong bigla yan dahil nasa karagatan kasi ito ng Guam, kaya maaari itong magkaroon ng rapid intensification. Well, titingnan natin mga folks. Hopefully, ma-dissipate o ma-dissolve na lamang agad ito o ma-absorb ito ni Bagyong Hana or ni Kirogi. Ma-absorb na lang sana siya ng monsoon trap ni Kirogi at sumama na lamang siya kay Kirogi imbis na ito ay magkaroon na naman ng bagong invest intensification. Sa ngayon, wala naman sa nakikitaan na significant development sa ngayon, kaya hindi natin masyado muna seseryosohin muna ang binabantay nating C95W. And the rest, wala naman tayong ibang namamataan pa. Bukod dito sa dalawang bagyo nito, si Bagyong Hana at Kirogi. Wala naman tayong namamataan na mga bagong sama ng panahon. Pero yung ating southwest monsoon ay pairali ng dalawang bagyo ito na si Hana at ni Kirogi ng bahagya. Pero masyadong hindi na significant si Kirogi. Kaya si Hana na lamang yung magkakaroon ng significant na magpapa-enhance ng ating southwest monsoon. Ayan o, yung wind flow. Bahagya pa rin itong mapapairal at depende sa pagiging intensification nga ni Hana na aking binanggit kung sakali maging super typhoon yan ay makakayanan na naman itong palakasin ang ating southwest monsoon na mas mapaapektuhan na naman ang bahagi ng southern Luzon at northwestern Luzon. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa unang araw ng September 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng September ng Friday ng September 1, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like and share and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga gusto ninyong malaman pa ang buong detalye pa na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Makikita niyan lahat sa aking website na kahit ma-miss natin ay makikita nyo na real-time niyang nag-a-update. Kahit na ma-miss man tayo, mga folks, tingnan nyo lamang ang aking webpage, automatic na ninyong malalaman ang lahat ng detalye dito sa aking webpage, especially sa galaw ng aking weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds na tuloy-tuloy lamang mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.